Yo! Hi mga katoto! Good evening po. May gising pa ba? 11 o'clock live tayo ngayon. Magandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana ay naririnig nyo ako na maayos. Are we all good? Dinig ba ako? Dinig? Good evening po sa inyong lahat, sa mga nanonood ngayon sa live na to. Welcome sa hashtag Katotox. So magpa-podcast tayo, videocast tungkol sa MCU. So kung meron kayong gustong itanong about the MCU, kung kaya ko sagutin, sasagutin natin yan na mabilis na mabilis. Okay? Magandang gabi ho. Malinaw ba ang dating ko sa inyo? Okay naman ba? Wala bang problema? Sa mga katoto dyan, hello. Good evening po. Hi. How are you? Wait lang ha. Share ko rin yung sarili ko live para masaya. Okay. Hello Michael, John Erwin. Ayan, may mga nagko-comment na pala. Hello po sa inyong lahat. Malinaw ba yung boses ko, guys? Malinaw. Wala bang problema? Hi sir, hello din, hello. Wait a minute. Mag-share lang ako. Ayun, salamat kay John Lorenzo, nag-share siya ng live. Thank you bro. Guys, sana ma-share natin yung live para masaya. Kalat natin ang ikalat yan. Baka naman. No? Malaking bagay na po yung mga share ninyo. Good evening. Pasensya na, medyo late yung live dahil galing pa ako sa labas. Gumala kami, no? So, ngayon lang ako nakapagpahinga. And actually, yung rest ko, nilaan ko na sa live. Ito na yung pahinga ko. Trabaho pa din. Okay, nag-upload pala ako ha. Nag-upload ako ng video kanina. Tungkol siya kay Wanda Maximoff. Sino yung mga nakanood na? Comment down below. Sino yung mga nakanood na ng latest upload, pare? Comment naman kayo. At again, remind ko lang sa lahat ng nanonood ngayong gabi, pwede kayong mag-follow sa page na to para maging updated kayo pag nagla-live tayo ng ganitong klaseng live. And kung meron kayong YouTube account, mag-subscribe po kayo sa YouTube natin. The Obey Show din yung pangalan. And TikTok natin. Follow nyo rin yung TikTok natin. Ang pangalan ay Obey Posadas, The Obey Show. I-search nyo lang, makikita nyo kaagad. Oo. Malinaw ba? Malinaw naman. Wala ba akong problema? Naririnig nyo ba ako na maayos? Hello, Jeric. Shoutout, Dol. Hello, Elijah Clark. Good evening, katoto. Good evening din. Sino yung mga nakanood na ng latest upload? Comment down below para makita ko kayo. Paramdam. Si Chuchia, si Norman, si Christian, Eusebio. Salamat sa pag-share ng live, pare. Alright. O game na. Drop kayo ng mga questions ninyo. Kung kaya ko sagutin natin. And pwede rin kayong mag-send ng FB stars if you want to support our page. Malaking bagay na yon, pare. Basta make sure na pag nag-send ng stars, merong mababasa. Meron ako mababasa from you. Para hindi sayang. Diba? Ayun. Ako po, sabi ni John Lawrence. Thank you, brother. Good evening, katoto. Watching from Bormir daw. Kamusta sa Bormir? Kamusta? Kamusta dyan? Kamusta? Malamig ba dyan? Good evening, sabi ni Mikoy. Good evening din, tol. Good evening, Kuya Obey. Sabi ni Juice. Hello. Salamat sa nag-share ha, sa mga nag-share ng live. Shoutout natin si Bien Angelo Rupo. Bien, kamusta? Okay naman ba? Walang problema, tol. Echo, salamat sa pag-share ng live. Ano daw? Malinaw, pero kailan ka maglalaro sa Santa Teresita? Si kuya pala to. Hindi ko pa alam kuya kung kailan ako magiging bakante .
Pero once na free ako, lalaro ako dyan. Huwag kayong mag-alala. Hindi na ako updated, sabi ni Christian. Bakit? Di ka updated saan? Laging puyat, sabi ni Bien. Okay lang yan pare, para sa atin yan, sa kinabukasan natin yung pagpupuyat na yan. Diba? Pero kamusta yung mic ko, Bien? Okay naman, wala bang problema tol? Mag-feedback ka. Kung di ko mabasa dito, chat mo sa akin para ma-adjust ko. Enjoying watching boss from shout out. Ano daw? From Santa Rosa, Laguna pala, sabi ni Norman. Hello sa mga taga Santa Rosa, Laguna dyan. Shoutout sa inyo. Sulit-sulitin nyo na yung pagla-live natin kasi dito tayo nag-shoutout. Pero sa content, malabo. Hindi ako nag-shoutout sa content unless sponsored yung video. Pero pag ganitong klaseng live, sobrang casual lang natin. Q&A lang about MCU. Di ba? Basic lang. Nod lang kayo. Share nyo yung live. Comment kayo. Tsaka pag may ads, wag nyo yung i-skip. Para masaya, di ba? Para, alam nyo yun, hindi lang sila yung yumaman, pati si Katoto. Huwag nyo i-skip yung ads ha, malaking bagay na po yun mga Katoto. Okay, basa tayo ng questions. Again ha, you can send Facebook stars kung gusto nyo mabasa yung message nyo para walang problema. Kasi lalabas kayo sa alert box. Asan ba yung alert box ko? Kaliwa o kanan? Ito pala, ito. Ayan, lalabas kayo dyan. Lahat na mag-share, tsaka lahat na mag-send ng stars, lalabas dyan. So, bakit naman? O, basa muna tayo sa comment section. Sino pong main villain sa Deadpool 3? Wala pa bro. Wala pang updated na statement from Marvel. Watching from Earth 99. Sa universe yan, daming 9 na. Pa-shoutout from Earth 2099. Hello sa mga taga Earth 2099. Okay lang ba kayo dyan? Posible kaya magkaroon ulit ng crossover sila Toby, Andrew at Tom Holland kapag lumabas ang Sinister 6? Kung nangyari na sa No Way Home, hindi na siya imposibleng maulit sa ibang project. So yes. Shoutout boss from... nabasa ko na pala to kanina. Ano po sa tingin nyo mangyayari sa mural sa likod ni Loki sa trailer ng Loki Season 2? Ano yun? Hindi ko maalala. Alin dun? Anong mural? Watching from TVA. Shoutout dyan sa TVA. Kamusta? Sino nang leader nyo sa TVA? Pa-shoutout from the multiverse daw. Sabi ni Ben. Hello from the multiverse. Okay lang ba kayo dyan? Yung mga variant ko sa ibang universe. Kamusta kayo? Ikamusta nyo ako sa mga variant ko? Miss ka na daw ni Wanda Katoto, mag-chat ka na daw ulit, sabi ni John Robert. Miss ko na rin siya actually, kaso medyo busy ako ngayon, hindi kami nakakausap ni Wanda. So Wanda, baby, if you're watching this live, I just want to say I miss you. Okay, speaking of Wanda, kaninang hapon, nag-upload ako ng video tungkol kay Wanda Maximoff. Kasi merong nangyaring update sa kanya regarding sa isang book na ilalabas ng Marvel Studios. So para maging updated kayo, para mas maging malinaw para sa inyo, panoorin nyo yung in-upload ko kanina. And sana ma-share nyo na din. Malaking bagay na yung share niyo. Tsaka mag-react kayo, mag-iwan kayo ng comments. Okay? Baka naman. Shoutout kay Jasper, kay Drodge. Salamat sa pag-share ng live. Si Marjorie, shoutout sa'yo. Si Ian Christian, salamat sa mga nag-share. Keep on sharing lang guys, malaking bagay na yan. Auto shoutout din tayo sa mga mag-share. Okay na? So, sumasagot-sagot na rin tayo ng questions ha. Tuloy-tuloy na to. And waiting pa rin tayo sa magpapatunog kung meron mang star sender tonight. Baka naman. Watching from Asgard. Wala lang Asgard, ba't nandiyan ka pa? Wala lang Asgard eh. Nasa Asgard ka pa rin. Nasa Earth na yung Asgard, pare. So, ang tawag na doon, New Asgard. Hindi na Asgard. Kailangan may new. Diba? Moving on. Shoutout from Westview. Isa ka ba sa na-hostage ni Wanda, pare? Katoto, baka yung variant mo nagpa-podcast din ngayong gabi, ngayong moment na to, no? Oy, variant ko.
Kung nagpa-podcast ka rin ngayon, manood ka rin sa sarili kong podcast para magsuportahan tayo. Shoutout from Earth65. Tambay with Miles Morales. But, hindi naman Earth65 yun eh. 1610 yun si Miles Morales eh. Niloloko mo ako eh. Confirm po ba si Hyperion? Saan? Sa Loki Season 2? Hindi. Walang confirmation tungkol dyan. Wala bang enchantment yung Stormbreaker? Salamat ka, Toto. Wala. Stormbreaker, kaya siyang mabuhat ng mga malalakas na nilalang. Kung meron kang enough strength to lift the Stormbreaker, mabubuhat mo siya. Hindi tulad ng Mjolnir na kailangan worthy ka. Kung hindi ka kasi worthy ang bigkas nila. So, yun yung sasabihin ko. Mjolnir, kailangan mo ng worthiness. Pero kung Stormbreaker, kailangan sapat yung lakas mo to lift it. In-explain ni Torion sa sa Infinity War. Thank you for sharing si Ian Christian tsaka si Angelo. Thank you for sharing our live. Ano pang questions natin? Toto, pansin mo ba yung sa Ant-Man Quantumania parang nandun yung Infinity Stone? Sang part. Pero kung yung tinutukoy mo is yung nasa loob ng Quantum Realm na parang meron ng civilization sa loob ng Quantum Realm, yung kulay pula, green, yun ba yung tinutukoy mo? Yung kaila Veb? Magandang theory siya pero hindi siya confirmed. Kaya again, okay lang, paniwalaan nyo hanggat walang confirmation from Marvel. Pero as of now, hindi sila Infinity Stone. Mga lang yun, fan speculations. Pero ang ganda ng punto kung sakaling totoo. Hindi ko pa nga nagagawa ng video yun kasi wala akong maidugtong na kwento eh. Kadalasan pag wala akong mabuong kwento sa utak ko, hindi ko na ginagawa ng video. Oy, shoutout kay Kuya Kenneth Yoshino. Kuya Kenneth, belated happy birthday. Hindi pa na kita nabati nung isang araw. Shoutout saan? Hindi ko nabasa. Rest day basketball na di mo nilalaruan. Hindi lang nagkakatugma, Kuya Kenneth. Pero darating ang time, makakalaro rin ako dyan. Huwag ka mag-alala. Home court ko yan. Hindi ako mawawala dyan, Kuya Kenneth. Ayun, hello sa inyo, sa mga taga-rest day basketball sa Santa Teresita. Sana makalaro na ako dyan. Toto, anong masasabi mo? Saan? Ginagawa niyo akong si Cap eh. Anong masasabi mo? Tapos hindi tapos yung sentence. Ano mas nauna, Secret Invasion or The Marvels in chronological order? Feeling ko, nauna yung Secret Invasion. Kasi, sa The Marvels, yung ilang Skrull, makakasama na nila sa Saber. Saber pala, with a B, as in boy. So, feeling ko nauna Secret Invasion, after nun, The Marvels. Pero, hanggat di ko pa napapanood yung The Marvels, ewan ko. Mahirap mag-decide. Pero yun nga, ang hula ko, nauna yung Secret Invasion bago The Marvels sa November. Pero again, only time will tell. At Toto, collector ka rin ba ng Marvel Legends MCU? Actually, hindi. Pero merong mga nagregalo sa akin ng Marvel Legends. Shoutout kay DJ kasi siya nagbigay nitong isa ko. Ay, nung dalawa pala, sa kanya pala galing pareho. Ito yung isa kong Marvel Legends, meron din akong Sharon Carter, kaso tinatamad akong kunin. Pero, collector ba ako? Depende. Kung may nagbibigay, kino-collect ako, pero hindi ako bumibili. Yun ang hindi ko pa nagawa. Never pa ako nakabili ng laruan na Marvel Legends or anything na may relate sa Marvel na toy. Hindi pa ako nakakabili. So ano ba sagot? Collector ba ako nun? Kasi ang kino-collecta ko lang yung binibigay ng iba eh. Regalo lang sa akin eh. Pwede na ba yun? Counted ba yun? Toto, shout out from Canada. Hello. Shout out sa'yo, tol. From Canada. Hindi ko nakita yung pangalan. Ang bilis. Curry ka pala mag-basketball ka, Toto. Sabi ni Clyde. Hindi. Malayo, pare. Malayong malayo. Pero, again, pares siguro kami ng
playing style. Pero malayo-malayo, sobrang layo naman nun. Mala Curry, grabe naman yun. Anong movie possible lumabas si Miles Morales? Sa Beyond the Spider-Verse. Sa tingin mo, sinong mas malakas? Si Thanos o si Thor with Stormbreaker? Mas malakas na naman. Ang hilig nyo sa mas malakas, pare. Ang hirap sagutin yan yung mga sinong mas malakas. Sino mananalo, yung ganon. Ang hirap sagutin. Kasi yung masasagot ko sa inyo, personal pick ko. Ewan ko sa iba, di ba? Pero para sa akin, kung Thanos versus Thor with Stormbreaker, nakita nyo naman yung ginawa ni Thor sa Infinity War nung first time niyang mahawakan yung Stormbreaker. Di ba? Nagkamali lang siya ng bato kay Thanos. Pero kung tumama yun sa ulo ni Thanos, talo si Thanos kay Thor with Stormbreaker. Kita nyo, may Infinity Stone pa si Thanos noon, 6. Diba? Kaso nga lang, naduling si Thor eh. So, para sa akin si Thor. Oy, meron tayong star sender. Ayan na. Salamat sa 10 stars. Si Juwis. Paano basahin yan? Juwis Astronomo. Juwis Astronomo. Shoutout sa'yo. Salamat sa 10 stars. Ano sabi niya? Kuya Obey, ano pong masasabi mo about War Machine na isa siyang Skrull since Civil War or pagkatapos ng Civil War? Actually, Jewish, nagawan ko na siya ng content. Pero dahil star sender ka, sasagutin ko yan ng mabilis na mabilis. So, as of now, sa Secret Invasion, ang ini-imply ng directors is since Civil War pa siya Skrull. Dahil dun sa suot niyang hospital gown nung nakita natin siya sa Secret Invasion. Pero again, hindi pa naman confirmed eh. Kumbaga, nagbigay lang ng opinion din yung mga director regarding doon. Pero never nila sinabing yun na talaga yung mismong nangyari. So as of now, open pa rin naman siya. Hindi natin pwedeng i-confirm na by ourselves lang na ganun talaga. 'Di ba? So implied lang na since Civil War, pero pwede ka pa rin mag-imagine kung kailan siya naging Skrull. So ako, personally, medyo hindi ko kasi gusto yung idea. Medyo hindi ko gusto yung idea na Skrull na siya since Civil War. Kasi guys, mga katoto, para sa akin, masasayang yung mga pagkakataon na kasama natin si Rhodey. 'Di ba? Yung mga moment na masaya kasama si Rhodey nung Endgame. 'Di ba? Kung isang Skrull yun, parang yung feelings ko mababaliwala. Parang nasayang yung ininvest nating feelings. Kung since Civil War pa siya Skrull. So ako, ayoko sanang ganun. Kaya ang sabi ko sa video ko, mas maganda kung after Endgame na lang. After ng Battle of Earth. Para medyo fresh, wala masyadong masasayang na feeling sa atin, sa mga fans. Yun yung mas gusto ko mangyari. Pero again, wala naman akong magagawa kung anong gustong gawin ng Marvel di ba? Kaya yun, open pa rin naman yan hanggang ngayon. Hindi pa rin siya 100% confirmed na since Civil War talaga. Okay? Ayun, sana na-gets. Salamat sa 10 stars ha. Unang nating star sender si Juwis Astronomo. So yun, salamat sa suporta. So yun, dahil may nag-send ng stars, commercial muna. Again, good evening po sa inyong lahat. Sana'y okay lang kayo ngayong gabi. And gusto ko lang sanang sabihin sa inyo na i-check nyo po yung mga profile ninyo kung naka-follow dito sa page na to na pinapanooran nyo ngayon. Kasi maraming instances na nakita ko hindi pala naka-follow yung mga nanonood. So baka naman sa mga katoto dyan, road to 200k followers na tayo dito sa page. So sana maka-follow kayo. Try nyo i-check. Punta kayo sa profile ko ngayon dito sa page na to. Check nyo kung naka-follow kayo. Malaking bagay na yon, pare. Okay? And sa mga hindi nakakaalam, meron tayong YouTube account. So mag-subscribe din kayo sa The Obey Show. TikTok natin, The Obey Show din yung pangalan. Nakikita nyo naman siguro din yung mga username ko dito sa baba. Follow nyo na lang ng i-follow para maging updated kayo sa mga happenings about the MCU tsaka sa pinagagagawa ko. Okay? Ayun lang naman. Salamat sa mga nandito ngayong gabi. So dahan-dahan lang din tayo sa pagko-comment para hindi maghahang, no?
para mas mababasa natin lahat. And sa mga gusto mag-send ng stars, open lang yung ating star feature dyan. Mag-send lang kayo if you want. Basta make sure na merong nakalagay na mababasa pag nag-send kayo ng stars. Para, ayun, tulad ni Juwis, meron siyang message. So, ganyan ang gagawin. Kung mag-send kayo ng stars at walang nakalagay, sayang. Kasi wala akong mababasa from you. Pero kayo bahala, di ba? It's up to you guys. Moving on, ano pa? Ang dami nagko-comment dito pero nag-i-spam yung iba. Hindi tayo magbabasa muna ng spam para madala yung mga yan. Ano daw? Review and thoughts sa Gran Turismo. Gran Turismo ang ganda. Sa mga hindi nakakaalam, na-invite ako sa premiere ng Gran Turismo. Ang ganda ng movie. Hindi ako nag-expect masyado sa movie na yun pero natuwa ako. Sobrang nakaka-inspire. Mas gaganahan kayong tumuloy sa mga pangarap nyo. Panoorin nyo yun. Gran Turismo. Sa August 30 pa. So sobrang early premiere yung pinuntahan ko kagabi. Halos ilang week ba ang pagitan? 2 weeks. Halos 2 weeks. Grabe pala yung aga nung panonood namin kagabi. So sulit yung Gran Turismo. Panoorin nyo. Moving on. Ano pa? Totoo po bang pinatay ni Kang si Captain America nung nagkita sila sa Quantum Realm? Hindi siya totoo, pero theory yun. Pag sinabi kong totoo kasi, confirmed dapat, pero hindi theory lang yun eh. Nagawan ko na rin siya ng video, so try mo na lang ding halongkatin yung video yung ginawa ko tungkol doon. Okay? Shoutout kay Rickson, kay Nathaniel, salamat sa pag-share ng live guys. Guys, share nyo yung live ha. Sa mga gustong sumuporta dyan. Hindi lang stars ang support dito, kundi share din. So sana ma-share nyo. Okay, sinal po ba yung namatay sa Thor Love and Thunder? Hindi hindi siya sinal eh. Iba yung pangalan niya eh. Pero sinal kasi, hawak ng Sony yung ano niya, yung rights niya. So hindi siya yun. Yung nasa Thor Love and Thunder. Good evening Katoto. Shoutout from Iloilo. Hello, from Iloilo, brother. May lead na ba yung cameo ni Abomination sa Shang-Chi? Anong may lead? Cameo ni Abomination sa Shang-Chi? Wala eh. Manood ka ng She-Hulk kasi doon siya na reference. Pero di ko gets kung anong may lead. Katoto, review sa Transformers. Hindi ko pa napapanood. So, hindi ko siya marireview. Hindi kasi ako fan ng Transformers, guys. Sorry to disappoint. Idol, paano kung ikaw papalit na Hulk? Di ayos. Ayos. Nasa MCU na ako pag ako yung papalit. Diba? Makikita nyo na ako sa Hollywood kung ganon. Balita kay Elizabeth Olsen Katoto. Eto, sakto yung tanong mo. Kanina nag-upload ako tungkol kay Elizabeth Olsen. Kanina lang. So, kung gusto mo malaman kung ano yung balita sa kanya, panoorin mo yung latest nating upload. Baka naman. Okay? Share mo na din, brother, pagkapanood mo. Katoto, maganda po ba yung story ng Barbie? Ito real talk. Ano ba? Paano ba ito i-explain? Yung Barbie kasi, binge watch ko lang. Nanood ako sa sinihan, pero hindi ko siya inintindi. Pero yung kasama ko naman naiyak, maganda daw. So para sa kanya maganda. Sa akin ewan ko. Para lang ako nananaginip sa loob ng sinihan nung pinanood ko yung Barbie. Nagpalamig lang ako sa sinihan. Ayun. Moving on, pwede kayang ma-meet ni Peter Parker si MJ sa TASM 3. So Peter Parker ni Andrew ang tinatanong mo. Actually, sa TASM 2, kung hindi kayo aware, ipapakilala dapat si MJ doon. So, hindi siya natuloy kasi nga, parang magiging pilit daw yung dating kung sakaling kakamatay lang ni Gwen, tas ipapakilala si MJ ng ganun-ganun lang. So, hindi siya magkiklik. Pero yun dapat yung plano, mga katoto eh. Kaso, yun nga, hindi na rin nagkaroon ng TASM 3, hindi na lumabas si MJ. Pero yun yung original na plano. Dapat lalabas siya sa TASM 2.
And yun, the rest is history. Alam nyo na yung nangyari. Jan, Patrick, salamat sa pag-share ng live. Konti na nag-share sa live natin, guys. Baka naman, sa mga nandito ngayong gabi, gaano ba kahirap i-share, di ba? Pipidutin nyo lang yun. Para lumabas din kayo dito sa ating alert box. Baka naman. Share naman ng live dyan, guys. Kailan ka po nag-start ng content ng DCU? Hindi pa ako gumagawa ng content about DCU. So, ewan ko kung kailan. Kuya Obey, napanood mo na ba yung Oppenheimer? Napanood ko na din. Pero same as Barbie. Inantok ako. Hindi ko masyadong naintindihan. Hindi ako masyadong into science. Pero kasi, kaya ko lang pinanood yung dalawang movie dahil sa mga kasama ko. Yun lang naman yung gusto ko, banding lang. Pero hindi talaga ako hindi ko siya masyadong inintindi ng sobra. Yun. Pero yung Barbie, ang ganda nung setting nung Barbie. Sobrang pinaghirapan nila eh. Kitang-kita mo eh. Yung Oppenheimer naman, ang ganda ng visuals. Yung sa pagpalit-palit ng scene, di ba? Pero hindi na to MCU yung mga pinag-uusapan natin. Okay lang naman para meron din tayo ibang topic dito sa live, no? So pwede kayo mag-drop lang ng questions diyan kahit MCU related o hindi. Okay lang naman 'yun eh. Dahil magandang way din to para makapagsimula rin ako mag-branch out sa iba't ibang franchise bukod sa Marvel. Pero again, as of now, main focus ko pa rin yung MCU. Yun pa rin yun. Pero unti-unti na madadagdagan yan, yung content natin. Okay? Kaya pwede kayo mag-drop dyan ng any questions. Kung kaya ko sagutin, sasagutin natin. Kung hindi, edi hindi. It is what it is, man. O yan, dumami yung nag-share. Shoutout kay JC, kay John Paulo. Shoutout sa'yo. Si Jaynel, si Learcy. Learcy babasa dyan o Learcy? Angelo, thank you for sharing. Si Rodolfo, si Jaynel ulit. Ayan. Salamat sa mga nag-share. Malaking bagay na yan, pare. And pag may lumabas na ads, don't skip ha. To support our contents. Ganun lang naman yun. Moving on. Ano masasabi mo kay Ironheart? Oy, Ironheart. Riri Williams. Para sa akin, syempre, hindi natin maiiwasang ikumpara yan kay Tony Stark dahil yung suit niya heavily inspired kay Iron Man. So, syempre, may mga taong magkukumpara na naman. Bakit ganito? Sino mas malakas? Si Ironheart, si Iron Man, ganito, ganyan. Pero sa akin, si Ironheart, magandang addition siya sa MCU. Magaling yung artistang gumanap kay Riri Williams eh. Ano nga ba pangalan nun? So, una natin siya nakita sa Wakanda Forever. And kung hindi kayo aware, magkakaroon siya ng sariling series sa Disney Plus. Ironheart ang title. So for me, ayun nga, great addition. Tsaka gusto ko siyang makita kung sakaling magkakaroon ng Young Avengers sa MCU. Bagay na bagay. Ayun lang naman. Di ko lang sure kung kailan yung series niya, kung kailan ipapalabas. Pero confirmed yun. Magkakaroon ng Ironheart series. Abangan natin sa Disney Plus. So shoutout pala. Shoutout sa Disney Plus Philippines, no? Kasi hindi rin nila ako kinakalimutan eh. So hello sa Disney Plus Philippines. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Disney Plus, mag-subscribe na kayo. Ano pa inaantay nyo para updated kayo sa lahat ng Disney stuffs, pati Marvel stuffs, 'di ba? Hindi kayo ma-OP kung meron kayong Disney Plus. So yun, sponsored ng Disney Plus 'yan, yung mga segue na 'yan. Moving on, ano ba? Katoto, may sequel pa ba yung Black Widow? Sequel? Parang wala na kasi patay na si Natasha Romanoff. So kung magkakaroon ng bagong Black Widow, siguro si ano na yon, si Yelena Belova. So yun, ewan ko kung sequel, kung magkakaroon pa. Pero siya na yung parang bagong Black Widow eh. Oy, shoutout kay Chuchiyaku na nag-send ng 10 stars. Hello sa'yo. Katoto, di ako naniniwala na di mo trip yung Oppenheimer. Ang dami ko nga natutunan sa'yo about sa Quantum Realm. Actually, ito pala. Dahil pinaalala mo,
Nung nanonood ako ng Oppenheimer, ang tanging alam ko lang sa quantum na yon, sa pinagsasasabi sa movie, is quantum realm na hindi naman totoo. Kasi syempre utak ko nakapokus sa MCU eh. Tapos makakita ako ng ganong mga effects sa Oppenheimer. So ang una ko talaga naisip, syempre si Scott lang, si Kang sa loob ng quantum realm. Pero again, hindi ko naman sinasabing pangit yung palabas. Ako ang may problema kasi hindi ko siya masyadong inintindi. 'Di ba? Pero feeling ko kung papanoorin ko talaga siya ng detalyado, mag-e-enjoy din ako sa Oppenheimer. Ayun, sa mga nanood pala ng Barbie tsaka Oppenheimer, anong halimbawa pinanood niyo yung dalawa, anong inuna niyo? Ano yung sequence ng pagnood nyo? Kasi sa akin, ang nauna Barbie. Barbie muna bago Oppenheimer. So, dapat nga baliktad eh. Kasi feeling ko mas magkakaroon ako ng attention span sa Barbie kaysa sa sa Oppenheimer eh. Ang nangyari, inantok ako sa Oppenheimer talaga literal. Pero kayo, sa mga gumawa ng ganon, anong inuna nyo? Comment nga kayo pare. Pero yon, moving on muna tayo. Nalalayo tayo sa MCU ah. Quantum mechanics daw, oo pare. Posible bang ilabas si Tony Stark bilang AI? Ito rin, nagawan ko na ng content. So, yes. Kung lalabas si Tony as AI, pwede sa Ironheart. Kasi ganun yung nangyari sa isang storyline ni Ironheart sa comics. Si Tony Stark yung AI niya. Yung consciousness ni Tony Stark nalipat sa isang AI. So, kung mangyayari yun sa MCU, maangas. Pero, ewan ko masyadong mahal na yung talent ni RDJ eh. 'Di ba? Pero sure naman ako kakayanin ng Marvel yun. Marvel yan eh. Ano daw, ang baduy ng introduction kay Ironheart. Kung si Harley na lang sana as Iron Lad, mas may sense pa. Siguro, opinion mo yon na baduy siya. Pero para sa akin, nag-enjoy ako sa Wakanda Forever. Maangas din at badass si Ironheart doon para sa akin. So, yung sinasabi mong si Harley Keener, hindi naman siya inalis ng MCU eh. Pwede naman siya maging Iron Lad kahit merong Ironheart eh. Pwede sila magsabay. So bakit kailangan pa nating piliin kung sino, which is which, di ba? Pagsabayin na lang nila, mas maganda pa. Ironheart tsaka Iron Lad. Pero kasi yung Iron Lad sa comics, variant din ni Kang eh, di ba? Nathaniel Richards. Pero again, di naman kailangan sumunod ng MCU lagi sa comics, kaya meron silang sariling atake sa mga characters. Pero yun, actually, kanya-kanya naman tayo ng take talaga eh sa mga nangyayari ngayon eh. Meron kayong opinion, meron kayong sariling standard pagdating sa palabas. And ako din, ganun, pare-parehas lang tayo. And magkakaroon talaga ng point in time na hindi tayo pare-pareho ng gusto. 'Di ba? So para sa akin, hindi naman siya baduy. Nag-enjoy ako sa Wakanda Forever na naangasan din ako kay Ironheart. Ayun lang. Salamat sa mga nag-share si JC, si Gwendolyn. Salamat sa pag-share ng live. Yun. Commercial muna ulit. Sa mga katotong kakapasok lang ng live, baka hindi pa po kayo nakapollow sa page na to. So, mapapadalas ulit yung pagla-live natin ng ganito, kaya mag-follow na kayo. Make sure na nakapollow para mag-notify sa inyo kada nagla-live tayo. Okay? So, wala siyang fixed na schedule eh. Pero, ang tinatarget ko laging oras is ganito. Minsan 9, minsan 10, minsan 11. Ganito tayo mag-i-start. Kaya mag-follow kayo para updated kayo kung anong oras man ako mag-live. Diba? Ganun lang. So, again, sa mga may YouTube, mag-subscribe din kayo sa The Obey Show. Nire-upload ko tong live doon. Pero mas maganda pa rin talaga dito eh. Kasi live to eh. 'Di ba? Live podcast to. Hindi to recorded or what. As in live kong binabasa yung mga comments ninyo. Kaya mas maganda dito manood. Pero again, kung just in case gusto nyo ng replay na mas malinaw, ina-upload ko siya sa YouTube after. After mismo ng live. So make sure na makasubscribe sa ating YouTube account. Search nyo lang guys, The Obey Show. Lalabas naman yung account ko doon. Ganon din sa TikTok, sa mga may TikTok account. Please follow our TikTok account. Search nyo lang din, The Obey Show. Ganong kadali lang. Walang kahirap-hirap. Diba?
Makakatulong na kayo sa akin at sa ilang mga katoto. Dahil again, gusto ko pang palawakin yung ating reach. Kaya tulungan nyo ako na ikalat yung mga videos natin. And speaking of videos, nag-upload ako kaninang hapon tungkol kay Wanda Maximoff. So sa mga hindi pa updated tungkol sa nangyayari ngayon sa MCU tungkol kay Elizabeth Olsen, meron akong bagong in-upload na bagong update. So sana mapanood nyo. Okay, mag-iwan na rin kayo ng reaction, comment, and hope you can share the video. Alright. Okay ba yun, pare? Sana DC rin katoto, makontent mo na, sabi ni Ernesto. Bumubuelo pa lang ako eh. Bumubuelo pa lang talaga ako sa ibang franchise eh. Gustong gusto ko na eh, kaso ang nangyayari sa akin ngayon, gusto kong mag-branch out pero mahina yung loob ko sa ibang bagay kasi hindi ako confident eh. Hindi tulad sa MCU na kita nyo naman, nagla-live naman tayo halos lagi about MCU nang hindi talaga ako kinakabahan or what kasi confident ako na may alam ako doon sa MCU mismo. Pero sa ibang franchise kasi, pag gumawa ka ng isang bagay na tungkol doon, dapat medyo malawak na rin yung knowledge mo eh. 'Di ba? Hindi naman siya required pero alam mo 'yon, yung sense of security mo na hindi ka mapapahiya. 'Di ba? Kailangan ganoon eh. Eh ang nangyayari sa akin, hindi paano ba 'to? Hindi pa sobrang lawak yung knowledge ko pagdating sa DC. Hindi naman sa walang alam, kasi may alam naman din ako doon. Yung mga basic lang nila. Pero hindi pa ako gagawa ng content tungkol dyan hanggat hindi pa ako confident. Yun lang yun. Pagka naabot ko yung confidence level na meron ako sa MCU, tsaka ako gagawa ng DC content. Yun yun. Yun yung signal. And hindi ko masusure kung kailan yun. Talagang only time will tell. Yun lang ang masasabi ko. Okay? Ayun lang. So, thank you sa mga nagsishare. Si Ryukun, si Jay, si Tortang Chuyu. Shoutout sa ito. Si Tortang Chuyu, lagi nasa live to eh. Lagi nasa live. Thank you, brother kung sino ka man. Eh, mukhang dami account to eh. Pero salamat kasi lagi ka nanonood ng live. Appreciated. Katoto pa shoutout, ang ganda ng mic nyo, sabi ni Peter. Thank you, Peter. Maganda ba? Salamat kung talagang kung maganda kung nagagandahan ka sa mic ko, salamat. Sa inyo galing to eh, sa lahat ng mga sumusuporta sa akin eh. So nakaipon tayo konti, bumiling mic na bago. Susunod nito, bagong setup na ng background. Kapag meron pa tayo ulit maipon. Pero ngayon, paisa-isa lang. Di naman kailangan na biglaan lahat. Diba? Ayun. Moving on. Ano bang questions natin? Ano pang mga tanungan dito? Ang dami nagko-comment ng tuloy-tuloy Magandang gabi sa inyong lahat. Pa-shoutout ka Toto. Sabi ni Ruel. Hello. Idol, finiframe niyo po ba yung mga movie posters na binibigay sa inyo sa movies? Ano ba? Hindi eh. Wala kasi akong time maghanap ng magpe-frame sa kanya. Pero again, kung meron chance, gusto ko sana. Wait lang Wait. Merong nangloloko sa internet ko eh. Nagloloko internet. Wait. Ayun, Diyan pa kayo? Posible po bang mabuhay si Gwen Stacy? Saan? Saan palabas? Kung magkakaroon ng TASAM 3, pwede. Pero kung walang TASAM 3, Gwen Stacy sa MCU, gusto ko makita. Sa tingin mo, sinong artistang Pinoy or Hollywood ang gaganap sa karakter na Wave? Si Wave, Pilipina siya sa Marvel Comics. So, sino bang kamukha niya? Nabasa ko dati, maraming may gusto na maging si Nadine Lustre daw, si Wave, or si Pia Wurtzbach. Pero ewan ko, depende naman yun eh. As of na, wala pa naman si Wave sa MCU.
So ewan ko. Para sa akin, nadin lustre na lang din. Ayan, na-share ko na. Oh, salamat pare. Kung papipiliin ka ng isa sa Infinity Stones, alin ang pipiliin mo? Sabi ni Jeff. Anong pipiliin ko? Time Stone. Importante ang oras, mga katoto. Sobrang importante ang oras. So, Time Stone. O si Aaron Posadas, inaano ka ng internet. Naglolo ko, nag-i-spike eh. Kaya chinek ko yung yung aking LAN cable. Ano masasabi mo sa theory na hindi si Kang ang banta ng Multiverse Saga kundi si Doctor Strange? Ang masasabi ko doon ay only time will tell. Pero para sa akin, napakalaking threat ni Kang sa Multiverse. Pareha sila. Hindi natin kailangan mamili. Pareha sila na malaki ang panganib sa Multiverse. Ano daw? Related po ba yung 10 rings ni Shang-Chi sa gamit ni Kamala? Oo, kasi yung pinagkuhaan ng bangle, galing siya sa isang cave na merong logo ng 10 rings. So, in some shape or form, meron silang connection. Pero hindi pa rin nalilinaw eh. Hindi pa rin nalilinaw sa MCU kung ano talaga yung connection na yon. Pero sa Miss Marvel series, ipinakita doon na kung saan nakuha yung bangle, merong logo ng 10 rings. So yun, confirmation yun na meron silang connection. Ang tanong, anong klaseng connection? Diba? Hindi natin alam as of now. Gets mo ba pare? Kung di mo na gets, replay mo tong live sa YouTube, i-upload ko. Mag-subscribe ka sa The Obey Show. Okay? O, shoutout kay Anthony Parado. Nag-i-spam share. O, yan. Kung gusto nyo mag-spam, wag comment. Spam share pwede. Salamat Anthony sa pagkakalat ng live natin. Mabuhay ka. Moving on. Ano pa? Katoto, tuloy na kaya yung Spider-Man 4 ni Tobey? Nagawan ko na ng video yan. Scroll back ka para mas maganda yung sagot na marinig mo. Pero as of now, hindi. Wala pa tayong confirmation. Puro rumors lang. What if maaga nalaman ni Miles na immortal siya? Immortal siya? Sino may sabing immortal si Miles Morales? Hindi siya immortal. Sino nagsabi sa'yo nun? Kakausapin ko. Anong immortal? Hindi ko gets. JR, salamat sa pag-live. Si Ebit, thank you for sharing. Bakit ni Rikash si Cassie ng Ant-Man? Anong Rikash? Rikash? Ano yung pinalitan yung pera niya? Rikash? Recast. Hindi H. O baka naman magalit ka pare ha. Kino-correct ko lang. So hindi Rikash, recast. Okay? Bakit na recast? Ang sagot ay hindi ko alam. Sabay ganun no? Si Cassie lang, hindi ko rin alam bakit napalitan pero sa base sa pagkakaalam ko, maraming naging negative na feedback yung gumanap sa Endgame na Cassie. So, pinalitan siya sa Quantumania. Parang ganun yung huli kong nabasa tungkol dun eh. Ang gumanap kasi sa Endgame si Emma Furman. Sa Quantumania naman yung Cassie lang ay si Catherine Newton. And kung pagtitimbangin natin sila, pero again, di naman kailangan mag-compare. Pero yun nga, kung gagawin natin yung comparison ng dalawa, mas malayo yung marireach ni Catherine Newton. Kumbaga, mas kilala siya, mas marami siyang movie, mas marami siyang fans, 'di ba? Ganun yung mangyayari. So, para mas maganda yung kwento sa Quantumania, kumuha sila ng mas sikat na Cassie. Pero feeling ko bagay naman sana yung nasa Endgame no. Hindi ko rin alam kung ano talaga yung main reason kung bakit pinalitan. Pero yun nga, base sa huling pagkakaalam ko, nagkaroon ng issue nung lumabas sa Endgame yung Cassie na yun. Yun lang. Oy, shoutout kay Ren. Nanonood do. Alren Josel, shoutout sa'yo. Shoutout sa John Milbuban, kay RG, kay mga kainuman ko katoto. Oy Ren, shoutout sa'yo, at saka sa mga kainuman mo. Kamusta kayo dyan?
Hinay-hinay sa pag-inom, ha? Hinay-hinay sa pag-inom. Katoto, anong balita kay Mr. Blue? Mr. Blue, lalabas ulit siya sa Captain America 4. Si Samuel Stearns yun eh. Andrew, totoo bang ma-feature si Toby at si Andrew sa Madam Web? Hindi. Rumor lang yan, rumor. Hindi pa siya confirmed. Katoto, baka scroll ka na din, sabi ni Shari. Huwag ka maingay, pare. Konti lang nakakaalam nun. Ano ba? Uhaw na uhaw talaga ako sa Marvel, Katoto, kaya inaabangan kita. Parehas tayo, tol. To be honest, bitin ako sa Secret Invasion, kaya gusto ko pa ng more Marvel stuff ngayon. Pero wala eh. Kailangan pa natin magantay sa September. September pa yata yung yung next na Marvel project eh. I Am Groot Season 2. Diba? And by October, meron tayong Loki Season 2. So yun. Tapos November, The Marvels naman. Ayun. Ano daw? Katoto, shout out. Sabi ni Ralph, hello. Kwentuhan mo naman kami about sa Omniverse experience mo. Omniverse? Omniverse Museum ba? Experience ko doon, to be honest, hindi naman ako nagpupunta sa mga museum. Pero nung nagpunta ako doon, nag-enjoy ako kasi hindi siya normal na museum eh. Hindi normal na museum yung Omniverse kasi yung mga naka-display is pang geek. 'Di ba? Para sa ating mga fans ng franchise, ng iba't ibang franchise, I mean, Marvel, Disney, DC, Harry Potter, marami. So sobrang nag-enjoy ako sa Omniverse. Gusto ko nga bumalik doon eh kasi may mga bagong nilagay doon na hindi namin nakita nung nagpunta kami. Kumbaga bagong dagdag sila. So sa Omniverse, kung nakikinig kayo, willing kaming bumalik. Baka naman. Pero ano kasi yun, libre lang yun eh. Yung punta namin doon, free. In-invite lang kami nung owner ng Omniverse Museum para mag-vlog tungkol doon nung pumunta kami. Kailan ba yun? Di ko maalala kung anong buwan eh. Pero this year lang yun. At gusto kong bumalik kasi maraming nadagdag. Nakita ko sa mga post nila. 'Di ba? Mag-enjoy kayo doon lalo na kung fan kayo ng iba't ibang franchise. Ako, to be honest, syempre Marvel fan ako pero na-enjoy ko yung pagpunta doon kasi nakita mo yung ibang suit doon, yun mismo yung ginamit sa palabas. So sobrang lupit, 'di ba? Ayun lang, yun yung experience ko na hindi ko rin makakalimutan kasi first time kong makapunta sa ganong klaseng museum na hindi alam niyo yun, yung mga typical na museum na national ganito, hindi siya ganon eh. Iba yung experience dun. And I suggest na puntahan nyo para maramdaman nyo yung feeling doon sa loob ng Omniverse Museum. Legit ha, hindi to sponsored. Pero masaya ako nung araw na yon, nung pagpunta ko doon. O shoutout kay John Mill Buban. Salamat John Mill sa 35 stars. Nag-send siya ng stars pero wala siyang message. So shoutout sa'yo, John Mill Buban. Alright. CJ, thank you for sharing our live. Ayun lang. Sino si Valentin? Sinong Valentin? Valentine. Sinong Valentine? Hindi ko rin kilala yung tinatanong ni brother. Sabi niya, sino si Valentine? Bigla na lang siyang sumulpot. Sino yun? Hindi ko rin siya kilala. Pa-shoutout sa Toy Beats. Ano daw? Shoutout Toy Beats. Shoutout sa'yo. Si Adrian. Thank you for sharing our live, pare. Katoto,
Ano daw nawala? LA Domingo, shoutout sa'yo. Kamusta pare? Welcome sa live. Salamat sa mga dumadaan lang ha. And I hope nakapollow kayo sa page na to. Para naman maging masaya ako at ang mga katoto natin. Pag naabot natin yung 200k followers sa Facebook. So, sana makapollow na kayo. Check nyo ngayong gabi. Baka hindi pa kayo nakapollow eh. Baka mamaya nanonood lang kayo ng live tsaka ng contents tas di pala kayo nakapollow. Follow nyo naman guys. Para mag 200k na tayo, di ba? Jordan, salamat sa pag-share ng live, brother. Yung nag-recruit kay Yelena, hindi kasi Valentine 'yon, Valentina 'yon, pare. So nalito ako sinong Valentine yung tinutukoy nyo. Valentina ang pangalan nun. So to be honest, hindi pa naman talaga siya na-i-introduce ng malala sa MCU. So kaya siya biglang lumitaw kasi nakasave pa yung backstory niya. Hindi pa natin alam kung ano siya, kung sino siya, anong plano niya sa mundo. Kasi siya yung magbubuo yata ng Thunderbolts sa pagkakaalam ko. So sa Thunderbolts, malaki ang tsansa na mas makilala natin si Valentina. Pero as of now, sa pagkakaalam ko, para siyang Nick Fury, ganun din yung galawan niya. Siya yung magiging Nick Fury ng Thunderbolts. Gets? Ayun. Hindi ko nga maalala kung taga-Shield din siya eh. Parang, correct me if I'm wrong, pero parang may part yata sa comics na Shield agent din si Valentina. Sa pagkakaalala ko lang, pero hindi siya ganun kaklaro eh. Ayun. Abangan mo na lang yung Thunderbolts kasi sure masasagot yan dun. Ano daw, dapat si Tanggol na lang lumaban kay Kang. Lugi si Kang kay Tanggol, pare. Hindi namamatay si Tanggol eh. Si Cardo Dalisa yun eh. Wait lang ha. Katoto, ano pong tawag sa weapon ni Zeus? Ni Zeus? Sa Thor Love and Thunder? Thunderbolt. Thunderbolt yung tawag doon. Di ba sinabi naman? Sinabi naman ah. Katoto, pwede ba si Rosmar maging wave? Kawawa sa inyo. Si Rosmar, galit sa mga pangit yun. Di ba sabi niya sa kanta? Galit sa mga pangit, si Rosmar. Huwag niyo nang dinadama yun. Tingin mo Katoto, makikita pa natin si Vision or si White Vision? Oo. Kasi magkakaroon pa siyang series. Kaya makikita pa natin siya. Confirmed yun 100%. Hindi rumor, hindi theory lang. Confirmed, magkakaroon ng series si White Vision. At ang title nun ay Vision Quest. As of now, pero kung papalitan ng MCU, di natin sure. Oy, nasagot ko na yung ibang tanong. Oo. Dahan-dahan lang kasi sa pagko-comment, guys. Meron ako nakita dito, may nag-reply, nasagot na daw, oh, di ba? Dahan-dahan lang. Chill. Katoto, may natitira pa rin bang Hydra sa MCU? Hindi ko masasabing wala eh. Imposibleng wala na eh. Kasi Hydra, alam naman natin na organisasyon yan. So maraming possible way na marami pa nag-e-exist na Hydra. Pero hindi lang natin sila nakikita. Diba? Maaring yung iba bumait na. Pero again, Hydra pa rin sila. Naging part sila ng Hydra. Pero kasi as of now, ngayong multiverse saga, parang hindi na usapin yung Hydra eh. Parang natapos na yung topic tungkol sa Hydra. So, hindi na natin siguro malalaman kung nag-exist pa sila. Pati Shield, yung Shield niya nawala na eh, di ba? Kasi parang pinalitan na yung Shield ng Sword. Parang yung Sword na yung bagong organization sa Earth. Yung Saber naman sa The Marvels, hindi ko nga alam kung konektado yung Saber sa Sword eh. Hindi pa tayo sure doon eh as of now eh. Pwede kasing pwedeng sariling org ni Nick Fury yung Saber eh, nahiwalay sa Sword. Pwedeng ganun yun eh. Pero only time will tell. Paglabas ng The Marvels, for sure masasagot yun.
And yung Saber, ang katulad nun sa comics is yung The Peak. Kung hindi ako nagkakamali. Yun yung pinaggayahan nun. yun yung inspirasyon nun. Ayun. Ano daw? Katoto, sa MIT din ba mag-aaral si Peter Parker? MIT? Hindi ko alam eh. Pero feeling ko hindi na eh. After ng No Way Home kasi, syempre, hindi na nga siya kilala ng mga nakakakilala sa kanya eh. Kasama doon yung academic records niya eh. Na parang mawawala sa utak ng mga tao eh. Na tila hindi na siya nag-i-exist. So feeling ko mahirapan siyang makapasok sa MIT kasi syempre yung MIT mataas na school yun eh. Kailangan nun malupit din ang requirements mo. Eh yung kay Peter nga medyo magulo as of now. So feeling ko hindi na sa MIT mag-aaral yun sa college. Depende naman kung anong gusto nilang gawin, pero kung magbabase tayo sa ending ng No Way Home, mukhang malabo. Gets? Sana naiintindihan nyo ha. Sa mga nasasagot kong tanong, sana na mag-feedback din kayo kung nagets nyo, pare. Para alam ko kung ano. Alam ko kung nagigets, pare. Yun lang naman din yung gusto kong mangyari. Diba? Yung masagot yung mga tanong ng mga nagtatanong. Ganun lang yan. Basta wag kayo mag-skip ng ads. Para masaya. Moving on. Anong kasunod pagkatapos ng Multiverse Saga? Hindi pa natin alam. Upcoming Doctor Strange 3 update. Nagawan ko na ng video yan, tol. Sonya versus Valentina. Hindi ko alam kung sino mananalo. DCEU and Marvel crossover in the future, katoto. Hindi ako posible. Depende lang yan sa kontrata nilang dalawa. Tsaka kung anong klaseng movie yung magagawa nila together. Pero ito, real talk. Again, nagsisimula yung MCU ngayon sa sarili nilang plano, sarili nilang storya. And yung MCU, kitang-kita naman nating malayo yung agwat. Malayo yung agwat ng MCU tsaka ng DCEU. Sa movies to ha, movies yung pinag-uusapan natin, hindi comics. So, again, kung business matters ang usapan, kung ako ang Marvel, hindi muna ako kokolab dun eh. 'Di ba? Kasi para magbe-benefit yung DC sa MCU. Ganun yung mangyayari. Kung business matters kasi, competitor sila. 'Di ba? Competitor yun eh, DC at Marvel eh. Hindi siya paano ko ba i-explain to? Kumbaga McDo at Jollibee, parang ganon. Isipin nyo mag-collab yung dalawa. Malaki kikitain nun, pero yung mas sikat sa kanilang dalawa, parang siya yung tumulong dun sa isang franchise. Gets nyo ba? So sa case ng DC at MCU, malaking tulong mabibigay ng MCU sa DC nun kung magko-collab sila. Kumbaga mas magbe-benefit yung DC doon. Nagigets nyo ba, pare? Pero no hate ha, gusto kong mangyari yun, to be honest. Gusto kong makita yung DC at MCU sa live action. Pero talagang only time will tell kung papayag ang MCU. Kasi sa tingin ko, hanggat ganito pa yung case ng DC ngayon, na medyo magulo pa, hindi pa talaga maayos yung flow nila, feeling ko hindi ko kulab ang MCU dyan eh. Kung magiging magka-level sila, pwede. Sa tingin ko. 'Di ba? No hate sa DC, siguradong gaganda yan kasi nandiyan na si James Gunn. Yun lang masasabi ko. Pero sobrang dream come true yun. Pag nangyari sa live action, DC tsaka Marvel, no? Collaboration movie, napakaangas nun. Nangyari yun sa comics eh, sa pagkakaalam ko eh. Nangyari na yun sa comics, pero sa live action, maraming kailangang maayos dyan. Hindi lang basta sa kontrata eh. Maraming usapin. Lalo't magkalaban silang franchise. 'Di ba? Wala, yun lang. Yun lang naman yung take ko dyan. Pero again, pare-pares tayo. Gusto ko makita yun. Sometime in the future. Gets? Ayun lang.
Ano po storyline ng Madam Web? Naku, hindi ko pa alam. Hindi ko pa napapanood. Need ng malaking budget, sabi ni Charles. Totoo. Hindi lang budget eh. Kailangan talaga ng oras dyan at panahon. Bukod sa budget, marami pang dapat problemahin doon. Hindi lang basta pera eh. 'Di ba? Marami silang aasikasuhing papeles, yung process niyan. Kasi dahil sa copyright, 'di ba? Magulo 'yun. Pero syempre, ang pinakapanalo doon tayo, yung mga fans. Pero kung doon sa dalawang company, mas magbe-benefit ang DC. Kumbaga, para silang tinulungan ng MCU niyan sa exposure. Kung magko-collab na sila as of now, pero kung magiging solid ang DC sa future, di magiging baliktad. Ang tanong, papayag ba yung DC makipag-collab sa MCU pagdating ng panahon, di ba? Hindi kasi natin masasabi. Malay nyo, sa mga susunod na taon, di ba? Maging solid talaga yung DCEU dahil kay James Gunn. So, pwede siyang mabaliktad eh. Pwedeng mabaliktad yung sitwasyon. Ganun ang buhay eh, di ba? Lalo ngayon, ang ganda ng Blue Beetle. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Na-invite na ako sa early premiere ng Blue Beetle. So, shoutout sa Warner Brothers Pictures Philippines. Salamat sa pag-invite sa akin lagi. Never pa akong gumawa ng DC content pero lagi akong ini-invite ng Warner Brothers. So, salamat po sa pagmamahal. Kung meron mang nakikinig dito na taga Warner Brothers, thank you so much po sa appreciation sa ginagawa ko. Kahit Marvel content creator ako, nandun ako sa premiere ng DC movie. So, salamat po. Sobrang appreciated ko lang. Okay? Ayun lang, moving on. Salamat sa mga nandito pa rin ha. Actually, isang oras na pala tayo naka-live. Ang dami ko na palang nakwento. Salamat sa mga tumatambay pa. Pero pa-end live na rin tayo guys dahil medyo gumagabi na. Salamat ha, salamat. Sana sa mga nasagot kong tanong, meron kayo naintindihan. Okay? Ayun lang naman. Marvel vs. Capcom Saga. Angas nun, video game yun eh. Katoto, naiyak ka ba sa Loki Season 1? Hindi. Ewan ko. May nakakaiyak ba doon? Hindi ako naiyak. Meron pa bang Guardians of the Galaxy Volume 4 Original Cast? Original cast? What do you mean? Yung original na members ng Guardians? Feeling ko hindi na kasi sa Volume 3 naghiwa-hiwalay na sila. Kung magkakaroon ng Volume 4, ang makikita nating lineup, yung nasa end credit scene ng Volume 3, sila Adam Warlock, si Pyla, si Kraglin, si Cosmo, si Groot, at syempre yung bagong leader na si Rocket. Sila na yun. Pero sila Star-Lord, sila Mantis, si Drax, si Nebula, kung hindi man sa Guardians of the Galaxy movies, pwede silang magkaroon ng mga bagong project. Nang solo-solo sila. Lalo si Star-Lord kasi sabi nga sa Volume 3, the legendary Star-Lord will return. Ibig sabihin, in some shape or form, magkakaroon siya ng project sa future. Magbabalik pa si Chris Pratt. Ayun. So yun, salamat sa mga tumambay. Again, live muna ako para makapagpahinga. So again, salamat sa mga tumambay tonight. Sana nakafollow kayo sa page na to. Kung hindi, i-check nyo po ngayong gabi. Pindutin nyo lang yung page natin. Kung hindi pa kayo nakafollow, click follow lang. And YouTube, mag-subscribe po kayo sa The Obey Show. Baka naman, sana makakuha tayo ng silver play button sa YouTube. 90,000 pa kailangan ko sa YouTube. Malayo pa yon. Pero sana matulungan nyo ako. And kung meron kayong TikTok account, mag-follow din kayo sa TikTok ko. The Obey Show. Okay? So yun, good night everyone. Nag-upload ako kanina. Kung di nyo pa po napapanood, panoorin nyo na para updated kayo. Okay? So yun. Salamat. Isang oras na pala ako nagdadadaldal. Nag-enjoy ako sa live na to. Sana kayo din. Sana may natutunan kayo sa mga kinuwento natin tonight. And sa lahat na nag-send ng stars, mabuhay kayo. Maraming salamat sa support. Sa lahat na nag-share, salamat. Sa lahat na mga nagko-comment ng tuloy-tuloy, salamat po. Kung di ko man nabasa yung ibang comments, pasensya na. Pero appreciated ko kayo lahat. Okay? Shoutout tayo. One last time. Shoutout kay JR, kay Ford, kay Kat,
Kay Joseph Puyones, Insan, shoutout sa'yo. Si Dranly, shoutout. Si Von, Ernesto, hello. Stephen, si Jaren, Louie. Sino pa? Kyle, walang problema. Si Andeng, hello sa'yo. Shoutout sa inyo lahat. Thank you so much for dropping by, guys. CJ, good night. Sino pa? Meron pa ba akong di nababate para makapag-end live na tayo? Okay na, wala nang bago. Okay. Sam, hello sa'yo. Shoutout. Anthony, shoutout sa'yo. Okay. It's all good in the hood. Maraming salamat mga katoto. Katoto out. Kita-kits sa next content at sa next live. Good night everyone. Bye-bye.